Hello world, hello ka-agree sa buong Pilipinas at saka sa kabuong mundo. Ngayong araw po ay update ko lang kayo dito sa ating last expansion sa ngayon. Yung ika-5th, aywan ko lang kung kaya parating ngayong taon yung ika-6th expansion. Ito po yung ating 5th expansion po dito. Pagkatapos po itong natanim, ito po sila ay nasa 1 month na. Yan po mga ka-agree. Yan po. Itanim na po sila 1 month, more than 1 month na nga eh. Ibigsak sugiro po mga 1 month and 3 days na po. Mula nang ito ay tinanim. At lahat na po ay nalagyan na ng goat manure ng mga puno. At kung makikita po ninyo, ang daming damo. Ito na naman yung magiging problema natin at hindi na po lahat nakatubo. Ito po ay ewan ko lang kung makakatubo pa yan dito. Kasi yung ibang natin nating suckers maliliit to masyado. Pero pag hindi po yan natubo mga ka-agree ay i-replace na rin natin. Magre-replant na rin tayo dyan. So yun po, araw-araw po natin siyang ini-inspect dito. Kung ano ba yung tendencies. Kasi po noong last week ay yung walang tubo, hinukay po natin yan. At nakita natin dyan matigas pa naman yung corm at saka mayroon pa namang tubuan, yun po yung part na pwede siyang tumubo. So yun, gaya po niyan oh, bagong labas pa lang mga ka-agree oh, may madi-delay talaga yan po. So naghihintay po tayo talaga ng mga 2 months mula pagkatanim bago po mag total replant or mag total rehab. Kasi minsan kaya po nito hinukay mo, kala mo wala na, pero nang hinukay mo lumabas yung mga roots dyan, makikita mo at tinamaan mo yung tawag doon, yung palabas na usbong. Sayang, yun yung minsan yung problema. So dapat patience talaga mga ka-agree. Gaya po nito, kakalabas pa lang oh, matagal na, more than 1 month na, kakalabas pa lang talaga mga ka-agree. Ito nga wala pa so yan, pag yan ay hindi pa natubo, after mga 3 weeks from now, 2 weeks, 3 weeks from now ay magre-replant talaga yan. Pag talagang na-inspect na hindi nabuhay, yun po, ganyan lang po sila. So yun po, ito po ay yung ating 5th expansion at 1 month old. At ito po ay naipasok dito mga 189, 190. Round off na lang natin sa 190 kapuno. Mula doon hanggang po dito mga ka-agree. Yun. Yan yung ating expansion. So yung araw ay nag-i-inspect tayo dito sa ano bang pwedeng gawin. Pero yung mga matataas na suckers, maiden suckers na tinanim ko, ito na po talagang tutubo na yan, lumabas na kasi yung bagong usbong nya. Pero kahit na mataas na po yan, hindi natin ibig sabihin ni mataas o unang magbubunga, hindi naman po. Kasi yung iba kasi mahahabol na rin ito sila hahabol na rin ito sila kasi sabay silang itinanim. Pareho silang na stress, binuwal dun sa puno at saka na transfer dito. Ay yung isa dito hindi pa rin natubo. So yan po, binibilang po natin kung ilang puno ba yung dapat ma-replant. At so far parang wala pa naman ako nakikitang may tama ng bunchy top at early stage. Kasi po karamihan pag may bunchy top na kaagad yan, sa ganitong itsura pa lang po ay lalabas na kaagad yan hanggang sa mag 4 months ay ito tumubo siya. Okay siya, humahabol. Yun po. So minsan, dati kasi yung ginagawa namin pag hindi pa tumubo yan, hinuhukay agad. Tapos maglalagay ka ng bagong sucker. Sayang, tumubo na pala sana. Maglalagay ka ng bagong sucker, matagal pa namang lalabas ulit yan. Pag hindi maganda ang pagkakuha doon sa puno na talagang malaki yung damage sa kanyang corm, matagal rin lalabas yung kanyang roots. Nako, yan po. Hanggang dun po sa dulo, grabe na naman yung damo, mga ka-agree. Yun po. Yun po yung ating unang tinanim na 200 kapuno na nakapag-harvest na tayo dyan. Pero hindi po lahat dyan ay magbubunga pa na kasi nga masyadong na-stress yung ibang puno dyan.
Yung karamihan nga dyan ay mga replant reflex na rin. So ayan, hintayin pa rin natin, pero alam ko within this year magbubunga lahat yan dito kasi sa tamang age na talaga. Maliban na lang po sa mga replant, kaya po nito may tama kasi dati ng banshee top dito malaki na, kaya ito yung replant, matagal pa yan makakahabol. Ito yung isa, dati 2 puno yan, kinuha natin yung isa para matransplant dahil kulang tayo ng pangtanim talaga. Yun nga po. So ito yung mga nagbubunga dito, yan 2 yan, sabayan bunga, malamang mga 3 weeks, 2 weeks to 3 weeks from now pwede na po yung ma-harvest para naman yun na nga pang tapal sa mga pangailangan dito. Nako, maraming trabaho na naman itong damo. Dito na naman ako mauugod-ugod sa pagdadamo. Buti maganda na, lumabas na talaga. Ayun po, daming damo. Yan yung problema pag tingnan natin kung makapag-spray pa tayo ng DIY natin dito na combination ng asin, suka at joy, para hindi ako masyadong sa pagdadamo kasi pati doon sabay-sabay tumutubo yung damo So depende na lang ito. Sana kung may may pang labor tayo kahit pa damo natin ito sa tao sana kaso lang talagang wala pa mga kagri. Buti na lang na tawag doon na bigyan pa ng pansin. Ang daming bunga ng papaya ko. Tumubo yan dito, hindi yan tinanim. Dami ng bunga, nakapag-harvest na yan dyan ng naunang nahinog. Kinain na namin, matamis siya. Ayun. So pasyal tayo dito sa ilalim nang makita niyo yung kalagayan dito. Yun po, pinakita na natin sa inyo yung update na sa ating 5th expansion area. Yan po yung itsura ng 1 month mula nang maitanim. 1 month and 3 days nang mula nang maitanim. So we will see kung anong mangyayari dyan after another month. Sana biglaan na yung lumaki para makapaghabol, makapagbunga ngayong taon. Huwag ko lang kung makaya niya. Pag hindi kakayanin, nako, okay lang, okay pa rin. Ito na po yung kalagayan dito sa ito talaga dapat nang magbubunga ito kasi nga magwa 1 year na ito talaga 1 year na talaga ito pagpasok po ng June 1 year na ito kasi last week of May po tayo ngayon. Last week of May rin natin ito tinanim nung isang taon. So magwa 1 year na nga talaga ito. So dapat sana lahat ng kaganito na nagbubunga na sana lahat ganyan para 2 months from now, July, August nasa na sana ng harvesting, nasa heights na sana ng harvesting, pero hindi pa natin maabot yung ganun kasi hindi po sabay-sabay ang pagbunga nila, pa isa-isa yung pagpalabas ng puso kasi nga na talaga ng stress, natamaan talaga ng stress ito dati. Kaya iba talaga pag walang stress yung saging at the age kasi ng 8 months, 7 months, 8 months, lalo na 8 to 9 months ay magbubunga na talaga. Sa loob ng isang taon talagang mag-harvest na talaga sana. Yun po sana yung natin nakapag-harvest na po tayo mga kagri 2 beses na. 3 puno lang yun sana ay makapag-harvest next ng medyo sabay-sabay next weeks. This next week or another 2 weeks baka makasama pa kanina yung 2 itinuro natin. Sana magkaroon na ng medyo volume para medyo malaki-laki yung magiging income natin. Ito kasi pa ito, matagal pa ito 2 weeks pa kasi ito. Kahit na ganyan itsura, 2 weeks pa ito mga kaagri bagong ma-harvest. So maya konti ay magbaging na naman tayo doon ng ilang puno na nakita natin nagbunga doon sa kabila, doon sa dulo banda kanina. Ilang puno lang. Ito matagal pa 3 weeks pa So yun, habang yung iba dito pasasaan ba't magbubunga na talaga kasi heights na talaga ng pagbubunga. 1 year na kasi itong mga walang bunga, 1 year na yan.
So ngayon ay binibigyan na tayo ng Panginoon ng okay na panahon, ulan, tubig ulan, at medyo gumanda yung pakiramdam nila, guminhawa yung buhay nila. So yun po, aasahan po natin, magbubunga po talaga. Magbubunga at magbubunga po talaga na sila. Hindi na pwedeng hindi silang magbubunga kasi expected na po talaga. Kasi neutralized na halos yung temperature nila. Nakahigop na ng maraming tubig. So, yun po, habang palabas na palabas yung dahon nila, pagkatapos po ng tartan leaf, talagang magbubunga na yan, mga ka-agri. So yun, maraming salamat po. Nag-update lang po tayo dito sa inyo sa ating expansion dun sa taas. Ano na ba itsura ng ating 1 month na 5th expansion. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna, Agritech Mix TV po. Hanggang sa muli, ang inyong kaibigan dito ay nagpapasalamat sa inyong sa walang sawang panunood ng ating mga video dito. Babus! Mabuhay ka magsasakang Pilipino.